Okay, so it's been a while since nakapag-review tayo or nakapag-feature tayo ng Realme smartphone dito sa channel. So masaya ako dahil meron tayo ulit guys. So this is the Realme C67. Marami akong nagustuhan dito actually. For sure marami rin matutuwa sa mga mapag-uusapan natin dito tulad ng Here I come. medyo bibitinin ko muna kayo dyan. For now, unbox muna natin to. Tara, wag na natin patagalin pa. Let's do this! Alright, so as you can see guys, yung usual color ng box, meron tayong combination ng black and yellow, no? Dito sa Realme C67. Pagbukas natin dito, yung unang bubungad sa atin, yung maliit na cardboard box na merong lamang SIM ejector tool, documents, and of course, yung kanyang clear jelly case. Sa ilalim na to guys, nandito na yung C67. And then sa pinakailalim pa nito, makikita natin dito yung kanyang 33 watts na Super VOOC charging brick. And of course, yung kanyang USB-A to USB Type-C na charging cable. And basically guys, yun na yung laman ng box. And here's it guys, ang Realme C67. Ayan. So meron tayong dalawang kulay para dito. Itong hawak ko ngayon guys, ito yung tinatawag nilang Sunny Oasis. And then meron din tayong Black Rock. Para dito sa hawak kong unit ngayon, meron siyang kakaibang pattern or design sa back panel niya. Kumbaga para siyang merong sun rays na design. Tapos kapag tumatama sa ilaw guys, nag-iiba-iba din yung kulay niya, no? Kumbaga meron siyang gradient effect sa likod. Also, yung kanyang camera module, nagustuhan ko rin siya guys. May combination siya ng color black and then may accent siya ng kulay parang yellow or gold na nagdagdag ng ganda na sa overall design nitong Realme C67. Now, as you can see, box type siya guys. Wala tayong slight curve or curved back panel. So, purely na ano siya, flat design. Pero dahil meron siyang matte finish sa frame nito at sa back panel niya, for me, okay naman siyang nahahawakan. Now, okay, unti-untiin na natin pag-usapan yung mga bagay na sa tingin ko magugustuhan nyo din guys. So, dito sa kanyang left side, nandito yung kanyang SIM tray. Meron siyang triple card slot, meaning guys, expandable itong Realme C67 ng up to 2 terabytes. At the same time, pwede pa rin tayong maglagay ng dalawang nano SIM card. Sa taas ito, kala ko ito yung kanyang noise cancelling microphone, pero nung chinek ko yung spec sheet nito guys, dual speakers pala itong Realme C67. So, ito yung kanyang secondary speaker. Again, for me, isa rin ito sa paniguradong magugustuhan nyo rin. Mamaya paparinig ko sa inyo yung speaker nito. Now, dito sa kanyang right side, andito yung kanyang volume keys at yung kanyang power button. At the same time, ito na rin yung kanyang fingerprint scanner. Wala akong nakitang problema sa fingerprint scanner nito. Snappy, mabilis, responsive, na-open agad yung phone. At okay din yung placement niya, hindi masyadong mataas. Kumbaga, kahit isang kamay lang, maaabot natin yung fingerprint scanner. Sa bottom part nito, for sure, marami din matutuwa dito kasi meron pa rin siyang 3.5mm headphone jack. So sa mga gumagamit pa rin dyan ng wired earphones or headphones, IEM, may enjoy niya yan dito sa Realme C67. Sa tabi nito, nandito na yung kanyang main microphone, Type-C port, and of course, yung kanyang main speaker. Okay, so ito na, parinig ko na sa inyo yung speaker nitong Realme C67. Okay, so naka-max volume na siya and then yung microphone nandito. So yeah, sa mga mahilig makinig ng music, gamit lang yung speaker ng phone nila. Or sa mga mahilig manood ng movies, series, or vlogs, okay yung magiging experience nyo dito sa Realme C67. Now, syempre, mas maganda pa rin gumamit tayo ng external speaker or headphones para mas may enjoy natin yung pakikinig or sa panonood. Pero yung meron tayong dual speakers sa phone, iba rin talaga yung feeling. Kumbaga, mas immersive siya. Now, bago tayo mag-proceed sa display nitong Realme C67, meron na pala siyang naka-pre-installed na screen protector guys. Pero I don't know kung anong Corning Gorilla Glass or any protection sa screen nito. Pero ang maganda naman, meron siyang IP54 rating. Meaning guys, splash and dust resistant itong Realme C67. So sa mga tulo ng tubig, mga wasik-wasik kapag naulanan, maalibok. Alibok? Ano? Alikabok, maalikabukan.
Maalikabukan, madumihan, matapon sa damo-damo, sa mga mabuhangin, okay lang. Protected naman siya guys. Okay, now para naman sa display nitong Realme C67, meron siyang screen size na 6.72 inch na IPS LCD panel. Full HD Plus yung kanyang resolution na may 391 ppi. 90Hz yung kanyang refresh rate, 180Hz naman yung kanyang touch sampling rate. At may typical brightness na 800 nits at umaabot hanggang 950 nits na peak brightness. As you can see, hindi na ganun kakapal yung bezels nitong Realme C67. Okay siya dahil punch hole na rin at nasa gitna yung placement nito. Hindi masyado makapal yung chin niya. So overall, nagustuhan ko yung viewing experience dito. Nakakuha din tayo dito guys ng Widevine Level 1 security kaya makakapanood tayo ng HD sa Netflix, sa Disney+. Also dahil 90Hz refresh rate na to, okay naman siya for scrolling, sa pag-navigate, sa pag-swipe. So kung mahilig ka manood sa TikTok, browse sa Facebook, Instagram, makakakuha naman tayo dito ng smooth experience. Viewing angles is also good, hindi siya ganun nagdidilim. So kung meron kang kasamang nanonood or pinapanood ka habang naglalaro, okay lang yon dito sa Realme C67. Now, para naman sa performance nito, pang average user lang ba siya or pwede siyang pang bardagulan pagdating sa gaming? Equip ito ng Qualcomm Snapdragon 865. Isa itong 4G na 6nm processor. Meron tayong available na dalawang variant, 8128 at 8256, plus 8GB na dynamic RAM expansion. At meron itong 5000 mAh battery na supported naman ng 33 watts Super VOOC charging. Isa sa nagustuhan ko dito sa Realme C67 is out of the box naka Android 14 na siya. Tapos sa kanyang operating system naka Realme UI U edition nito. Now simula nung nabuksan ko to guys, meron na agad dalawang software updates na dumating. So yung una, kung makikita nyo dyan guys, ito yung Antutu score na nakuha natin. So nasa around kulang na lang, nasa 290,000 points. And then bago ko sinut itong video na ito, nagkaroon na naman siya ng update at nag-test ulit ako sa benchmark at nagbabaka sakali na baka magbago yung maging performance niya. And yes guys, mas tumaas siya ng konti, naging 320,000 points. Ibig sabihin lang nito guys, patuloy pa rin nilang ino-optimize itong Realme C67, no? Ito madalas kong sasabihin sa inyo at hanggang ngayon sasabihin ko pa rin na isa sa best at isa sa malinis na Android skin itong Realme UI. Okay yung experience ko sa kanya, maganda yung kanyang user interface, very smooth yung animation and transitions, widgets, menu, notification bar, and napakalinis din talaga. Now, isa sa unique feature na meron tayo dito sa Realme C67 ay yung tinatawag na Mini Capsule 2.0. Ito panigurado, alam niyo na yung feature na to. Ito yung punch hole, kumbaga parang nag-extend siya at meron tayong notification na makikita or magpa-pop up na mga infos. Pero this time guys, mas pinaganda nila ito dahil functional na siya. So ito na try ko na sa YouTube Music. Lumabas yung Mini Capsule 2.0 niya. And then, ang maganda dito, pwede natin siyang i-swipe left or right para mag-previous track or next track. Pwede rin natin siyang i-click kapag gusto natin siyang i-pause or i-stop. So, ito yung dinagdag nila para mas maging useful pa itong feature na to. Hindi yung parang display lang siya na nakikita natin dito. So, this time guys, kapag kinlik natin siya, meron siyang gagawin. So, hindi lang sa music playback lumalabas to, maging sa battery status kapag palubat na yung phone or kapag fully charged na. Events kapag meron tayong in-schedule sa calendar, yung weather, data usage at step stats na para sa akin ay useful din talaga. Gustong-gusto ko talaga itong mini capsule na to na sana in the future lahat na ng smartphone ng Realme ay meron nito, no? Pero yun nga, in the future sana magdagdag pa sila ng tools or other features na meron dito. Okay, now kung gusto niyo naman makita yung performance nito sa gaming, sinubukan ko siya guys ng mabilisan sa Mobile Legends at sa Call of Duty Mobile. At ito yung naging performance niya.
Okay, ngayon naman yung isang reason din kung bakit magugustuhan itong Realme C67 ay dahil sa kanyang camera performance. So for this one guys, meron tayo ditong 108 megapixel main camera and then may kasama siyang 2 megapixel na depth sensor. And then sa front camera naman guys, meron siyang 8 megapixels. So bakit ko nasabi na okay yung camera performance ito? Una sa lahat guys, meron siyang Samsung HM6 sensor na maganda yung performance niya sa low light, at the same time nagbibigay ito ng more saturated or vivid na image. Hindi lang yun guys, kasi ginamit yung sensor na yun sa mga higher model ng Realme smartphones, which is pwede na natin makuha dito sa Realme C67. At yung isang camera feature na pinagmamalaki dito sa C67 ay yung 3x in sensor zoom. Ang nagustuhan ko dito ay available siya sa standard at sa portrait mode. So either way, kahit nagpipicture ka ng random objects or ng tao mismo, makakakuha ka ng lossless quality image. Nag-add din sila dito ng straight mode, at ang nagustuhan ko pa dito guys, ang gaganda ng mga filters na nandito na talagang masasagad, magagamit yung creativity mo. Kung nakikita nyo yung mga sample camera photos dyan sa screen, talaga naman nagustuhan ko yung outputs ng mga ito. Guys, hindi ko in-edit yung mga yan, talagang sinubukan ko yung mga filters na meron dito, at satisfied naman ako, nagustuhan ko lahat ng mga kinalabasan. Alright, so ito naman yung sample video recording sa Realme C67. By the way guys, naka-on yung EIS dito So expect nyo smooth yung magiging footage natin dito. So pinakasagad na format guys, 1080p 30fps. Ganito naman yung sa front camera nya guys. Naka-on din yung EIS dito Pansin ko dito medyo wash out yung itsura ko, kumbaga parang soft yung kinalabasan niya Tsaka tingnan nyo yung exposure, nag-iba-iba din. Okay, so dinisable ko dito yung EIS, pero yeah, same result. Ayun tingnan nyo, biglang nag-dark yung mukha ko. So sana sa mga upcoming software update maayos nila to. And there you go guys. Ito po ang Realme C67. Sabi ko naman sa inyo, marami tayong magugustuhan sa phone na to Marami siyang ino-offer sa pangkalahatan na user, tulad ng meron siyang dual speakers, meron siyang 3.5mm headphone jack. Very unique at maganda yung design niya. Latest Android 14. Meron siyang added feature which is yung mini capsule 2.0. Okay siya sa casual gaming, sa panonood, media consumption, maganda yung battery performance niya. At the same time, meron siyang fast charging. At yun nga, meron siyang decent camera performance na pwede natin magamit kapag mahilig tayo nagpo-post sa social media. Right now, hindi ko pa alam kung magkano itong Realme C67, pero ipapop up ko na lang dito guys kapag meron na akong nakuhang info. Pero based sa conversion na nahagilap ko guys, nasa around 10k range lang siya. Kung nasa ganun yung presyo na itong Realme C67, around 10,000, for me sa lahat ng kaya niyang i-offer, pwede na. Now, kung natulungan kita makapag-decide kung kukunin mo itong Realme C67, yung official link na to guys, nilagay ko na dyan sa description box para hindi ka na mahirapan maghanap. And there you go. Sana nag-enjoy kayo sa panonood. Hanggang dito muna sa ngayon guys. Ako nga pala si Poy. Unboxing anything just for you. Nice!